So yun, sa pagpapatuloy po ng ating kwento na nakatapos na nga po tayo ng grade 1. Hindi na grade 2 na tayo nun, panahong yun. So ang mga magulang ko nga po pala ay may tubigan po sila doon sa kung tawagin ay Pukto. Dito mo sa may drinking. Yan. May lupain din po sila tatay doon. Baga tubigan po naman yun. Baga sa magkakapatid po ng aking tatay. So may kabahagi din po sila ron sa lugar na yun. So yun, patuloy na nagtalok sila ron. Yan, ani, palay, ganyan. And then isa nag-iisda rin. So sa panahon iyon ay nagkaroon naman ng kaunting problema. Nabalitaan naman ng tatay ko na itong araw muli sa Santa Elena magbalik kami. Kaya ayun, at kasi pag mayroong nabalitaan ang tatay ko na maganda ang hanap buhay ay nalipat po sila. Kaya kung saan magandang hanap buhay, doon nalipat sila. Kaya kasama kami ng iba-ibang lugar. So yan, at bumalik na nga tayo ng Santa Elena at doon na nga tayo nag grade 3 sa panahong iyon. So sa edad kong 8, 1972, at yun na nga tayo nagpatuloy ng pag-aaral mula grade 3 hanggang grade 6 na tayo ay nakagraduate doon sa bayan ng Santa Elena. Pero habang tayo ay nag-aaral sa panahong yun, siyempre bata pa ako noon na 8 taon, 8, 9, 10. Sa mga edad kong yan ay nandyan ang kalikutan ko. So kumbaga naayayaya ako ng mga kaibigan kong bata din. Kasi diyan kami dati nakatira sa lumang terminal. Terminal po yun ng mga Superline panahon yun. Kumbaga doon may bahay kami roon dati. Pero bago kami napunta dyan sa bayan ay nagtira muna kami sa Dahugon. So hindi kami nagtagal sa Dahugon na nalipat nga kami ng bayan kasi ang hirap nga ng aming pagbaba mula bundok. So naglalakad pa kami mga 1 oras bago kami makarating sa bayan. Kaya yun, siguro naawa sa amin yung aming mga magulang na naghanap ng matitirahan dito sa bayan. So kaya ganun na ang nangyari hanggang sa isang araw. Hindi ko makakalimutan ang panahong yun na muntik na tayong malunod sa isang pagkakataon ngayon. Isang araw ay nayaya nga tayo ng ating mga kaibigan na magligo sa ilog. At sa puntong yun, nandun na ang pumasok na problema na muntik na tayong pawian ng buhay. So andun na nga tayo sa tubig at sa kasalukuyan sila po ay naglalangoy na doon sa ilog. At sabi nga sa akin nung isang kaibigan ko, halika Sario, ligo ka rin. Sabi ko naman, hindi ako marunong lumangoy. Hindi, kaya mo ito. So ayaw ko nga dahil hindi ako marunong maglangoy. So ayun na nga, at sabi nga nung isang kaibigan kong malaki na pinipilit akong pasakayin o palanguyin doon sa nilalanguyan nilang ilog. So nandun lang ako sa taas at pinagmamasdan ko sila. Sabi nung isang bata, Sario, tingnan mo ako. Lulubog ako dito. Doon ako sa kabila lulutang. At mayroon ditong bakal na na malalim, malaki. Susuot kami ron. Tingnan mo na lang. So ganun nga, tiningnan ko. Sabi ko, galing. Ayos tagal kasi yung lumutang. So habang ako'y nanonood sa kanila,
ay binuhat akong bigla nung isa naming kasamang lalaki. Tapos inihagis ako. So sa puntong yun, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kasi nga hindi nga ako marunong lumangoy. So lumubog na ako. And then lumutang. Lumubog uli. Lutang. So nagpapapasag ako. Nagagaganyan ako. Dahil nga hindi nga ako marunong lumangoy nung panahong yun. So siguro napansin ng mga kasama ko na ako'y naglulubog lutang na dahil hindi nga ako marunong lumangoy. So nag-alala na sila yung mga kasama ko. So bali ang sumagip din sa akin yung naghagis sa akin. So tumagbog din siya dun sa ilog at ako'y sinagip. Kaya yun ang hindi ko makakalimutang pangyayari. Habang ako'y nabubuhay ay ako'y allergic na sa ilog nung panahong yun na tayo'y bata pa. Kaya ganun nga ang nangyayari at tayo ay iniligtas ng isa nating kasamahan. At yun na nga po, at sa aking pag-uwi ay hinahanap na pala ako ng aking tatay. So ako'y takot. Kasi pagka yun ay hindi lasing ay talagang akong hinahanap. Paborito ako nun ay paluin sa puwet. So ando na nga. Pag kita ko pa lang doon sa may kalsada, pasalubong na siya sa akin. So nakatalikod siya, ganun ang kanyang kamay. So paglagpas ko sa kanya, palo ako. Yun, ganun ako talaga sa dinanas ko sa aking tatay na yun pala ay pagdidisiplina sa akin dahil sa mali kong gawa. So habang ako'y lumalaki, doon ko naiintindihan na kung bakit pala ako ay laging pinapalo niya, dahil gusto lang pala niya akong ituwid o ilayo sa anumang problema. So yun nga, at tayo nagang grade 6 na tayo at pumasok na ang graduation sa edad po nating 13 since 1976 and then 1977. So doon tayo nagtapos ng elementary. So mula noon hindi na tayo nakapag-aral sa mga panahong yun. At hirap na hirap nga ang pamumuhay ng aking mga magulang. Nangingisda lang po sila. Hindi ng nanay ko naglalako ng isda ng panahon. At minsan, usap na naman sila na bumalik naman daw muli kami ng Lopez sa Laguna, sa may Pukto, sa may drinking. Na kung saan yung iniwanan namin nung tubigan ay aming talukan na uli. So kaya ganun na muli ang nangyari. Bumalik na naman tayo ng Lopez yan sa Laguna. At doon malapit nga kami tumira sa may tabing dagat-dagatan. So doon nangisda ang tatay kong muli hanggang sa edad ko na 16 hanggang 17. So doon maraming problema. Kasi tulad nga ng nabanggit ko, talagang ang hirap ng buhay. Panahong yun. Hanggang sa isang araw, sa kalagutan ko, mayroon akong isang bagay na hinahanap. So napatutok ako dun sa kahon na hindi ko sinasadya na makita yung baril ng tatay ko na matik. Yung dibola po kung tawagin, parang 22 na yata yun. So siyempre hindi pa natin alam ang ganong bagay, ay sinilip-silip ko kung ano ba yung nasa dulo ng baril na yun. So pag baba ko nung baril, yung pala'y matik. So pagtutok ko dun sa baba, isusulit ako na sana dun sa kahon, biglang pumutik. Gulat akong ganun. Grabe. Kinabahan ako nun. So narinig pala ng tatay ko nun kasi nasa dagat siya. Kasi
kasi malapit lang naman. Gulat siya ay saktong may bisita na dumating doon. Kumbaga hindi tayo napalo. Kasi kung walang bisita, ay talagang dali na naman tayo. Bulbog sarado ako dun. So ang tatay ko po pala noon ay, nung panahong iyon ay isa po siyang gerilya na lumaban sa mga Hapon yung mga panahong yun. Kaya mayroon po siyang natabing na baril. Yun. Kaya hindi ko po makakalimutan yung buhay na muli na yun na pinahiram sa akin ng Diyos. So yun, sa tulong ng Diyos ay nandito po tayong muli na may buhay pa. At sa edad kong 17 nga po, kasi nung panahong yun ay nandun tayo kung ano-anong trabaho natin. Natuto tayong gumawa ng mga abaniko, yung pong anahaw. Kumbaga yun po ay nilalaga muna namin sa lata. And then pagka iba na yung kulay, naluto-luto na, binibilad naman po namin yun sa araw hanggang siya ay matuyo. And then papasirinuhan sa gabi. Kinabukasan ay inuhulmahan po namin yun. And then tinatahik yung paligid, paikot. And then lalagyan ng tangkay, yung magandang pamaypay. Inuubo ka po yung ganun. So yun ang aking naging hanap buhay din doon ng mga panahong tayo ay nagbibinata. And then isang araw, dumating yung isang pinsani namin na inaalok nga kami na kung gusto raw namin magtinda ng fishball doon sa Santa Ana, Maynila. So tinanong kami ng aming tatay at nanay. Oh, mga anak, nagpunta dito yung tita nyo or ate nyo. Kung gusto nyo raw bang pamuntang Maynila, inaalok kayo na magtinda daw ng fishball dun sa Santa Ana. So, anong pasyan yung dalawa na magkuya? Gusto nyo bang sumama? Sabi ko naman, nay, tanungin ko muna si kuya kung gustong sumama. Pag gustong sumama ni kuya, sama rin ako. O ay payag ba si Kuya Siling mo? Opo, umayag naman. O sige mga anak, ingat lang kayo doon. Huwag kayong gagawa ng hindi maganda. At lagi niyong isipin na nandyan lang ang Diyos sa inyong tabi. Basta talagaan niyo ang inyong sarili. So yun, tulad ng sinabi ng nanay nyo, ingat kayo roon ha, mga anak. Alagaan nyo ang inyong sarili. Huwag nyo pababayaan ha. Sige. So yan, uhoy. Ngayon, magtatrabaho na ang ating mga anak. Sana naman maging maayos ang kalagayan nila. Yan nga, ohoy. Kaya sana nga maging maayos ang ating mga anak doon sa atin nila. At sa taong yun nga po ay tayo ay sumama na doon sa aming pinsanin kaya ate. At ang kuya ko kasama ko rin. So, since 1981, doon po tayo nagsimulang magtinda ng fishball. Doon po sa may kararahan ng kabayo sa may Santa Ana, Maynila. So doon po tayo nagtinda. So bali 6 na buwan lang po tayo doon na nagtinda ng fishball. And then naging maayos naman po ang lahat. Kami magkapatid roon. So marami mang naging problema rin naging problema ay naging maayos naman po at sa awa nga ng Diyos ay nagkasakit po tayo pero naging maayos naman. At hanggang nakabalik po tayong muli dito sa bayan ng Lopez. Sa mismong bayan na po ng Lopez, Quezon. Diyan po tayo natira sa bahay natin na malaki. Kumbaga,
pagmamayari ni ng mga anasyon sa 4 na magkakapatid. So doon may kwarto po kami roon na para sa amin. At doon nga po kami nanirahan since 1981 hanggang 1986. Doon po tayo naghanap buhay. Magtinda ng fishball. Hindi, nabalitaan ko naman po isang araw na ang kuya ko naman pala ay napunta naman ng Pasig. So, yun nga, nabalitaan ko. Kaya sabi ni kuya kong isa, ay sigurado si Nazario, sasama yan. At yan na nga nangyari na tayo ay hinakit. Kaya, siyempre, sama tayo agad kasi Maynila yun. Kumbaga, namimiss ko yung Maynila dahil tayo nagtinda na ng Maynila. Doon nga sa may Paco, Maynila, Santa Ana. Kaya yun, siyempre excited tayo na yun, nakasama ang kuya ko doon. Doon tumira kami sa Pasig, sa Tramo. Yan. Doon nagsimula ang ating panibagong hanap buhay, Maynila, buhay Maynila. So doon, naging Manila boy na tayo sa Tramo. Mula 1987 hanggang 2008. So bago ko po ang mabanggit ang mga nakaraan ko sa Tramo, ay sadya pong doon ko sisimulan ang aking kwento nung tayo ay nagbinata na hanggang sa tayo nagkaasawa na.